right and wrong, truth
babasihan ni anak tanan. Without the Bible, man knows then where he came, where he is, or where he is going. Ito na. Magbasa ka lang sa uban ng mga libro, nakasiguro sila yung mahatag sa iyong information, nasa kagikan, kung dili yung sakto. Diba? Ang Biblia yun, ang complete ng naghahatag na nato, nasa kagikan, nasa kita tayo. Diba? So, salamat lang ay Bible. In the Word of God, man finds the way to heaven and the source to growth as a believer. Dili naman sa Bible ang John 14:6. Ilang may hilain ng libro ng ito doon yan. Na si Jesus lang dalat kayo sa langit. O kung maggusto tayo magtubo sa Kristo ang pagkinalugi, Bible ang pagkikinahanglan. Kaya ang Biblia ang pagkaon sa pagkalang. Okay? So if you as a Christian want to live right and grow, then the Bible must be your life, right and full. Now, una nga itong itamna sa niya Domingo, okay, the Word of God or Word of God saves you. Ano yung nagluwas ka na to? No? Manang isulti sa pulong sa Diyos, dili sa seed nga panunuton o dili sa inyo niya diha sa incorruptible seed, which is the Word of God. No? Next, atong nakita that the Word of God feeds you. Sama sa mong isulti kaganina, ang Biblia iyang i-describe, ang Diyos nag-describe sa iyang pulong as food. Kaya maula ka na pagkaon sa atong kalang. Dili natin mapakaon o bugas, karni, isda ang atong kalang. Kundi ang pulong ang iyong sa Ginoo. Ang karong Sunday, atong tuntan ang ikatulo. Number 3 is the Word of God equips you and me. Mao kini ang nagasangkap ka nato. No? Now, ano na yung ka-areas na atong tanawon in which ang Bible nag-equip ka nato. Okay? Number 1, isangkapan kita sa pagpangalagan. We are equipped to service or for service. Sa pagpangalagan. No? Now, ingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ingon niya, all scripture is given by inspiration of God. Okay? Ayaw mo kalimot niya na. Nga ang pulong sa Diyos, gikan sa Diyos, or pulong sa Diyos. Ingon niya, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tanawan niya 17. That the man of God may be perfect, through furnace, and to all good works. So walay lain nga katuyuan ang tulong sa Dios, ngano kita ginatuluan, ngano kita ginawalihan, aron pasangkapan kita sa pagpanalangin. Okay? So ang tao o ang Kristiyano na nagasagot sa tulong sa Diyos, ang resulta niya na pag-alagan. Na paminaw mo, tanawagan ninyo ang inyong mga mahal sa kinabuhi na di ka-alagan. Nga di man ka-alagan. Tapos ikaw, anong ka-alagan man ka? Anong gani mo kasimbangan? Kaya pirmi ka makatulong sa tulong sa Ginoo. Di ba? Pirmi ka katuon sa tulong sa Ginoo. Sulay gani, adi ka na maminaw sa pulong sa Diyos. Dili ka na magbasa sa Biblia. Di na kung makakon. Usa sa resulta niya na, di ka na makita sa pagpangalaga. Na wala ko kayo kung katong walang karon, wala nagabasa, nagatuon sa Biblia. Kaya may uban nga nagsakit. Diba? Pero sa tinuod lang at tukulay mga kabilinggan, o dugay na hindi natin makita, tumod kayo mani ang kulang. Kaya tinuod, ang Biblia, ihatag ka na sa Diyos ka nato, aron nga sangkapan kita sa pagpanalangin sa Ginoo. Okay? So kung tinuod ka nagabasa sa Biblia, nagatuon sa Biblia, nagatuman sa gisulti sa pulong sa Diyos, makita ang imong pagpanalangin, ang imong service. Kaya nga naman, mauna ang first na purpose
why God used His Word to equip us for service. Okay? For service. Now, ang gwapo kaayo ngayang isulti din niya that the man of God may be perfect. Okay? Dili ko pasabot na wala na kay sala, no? Pero ang iyang inisultan niya is, it talks about maturity. Maging mature ka na. Maging amtong ka na. Okay? Dahil mo niya, thoroughly furnished and to all good works. No? Usahay na yung mga tao na galing sila sa maayong buhay. Diba? Nasayin ba kita sa Psalm 92 na ang pagpasalamat is a good work. And also, doing service, pagpangalagad, is a good work. No? O ganin ang uban na magsinigid nagsimba. No? Ang uban? Pero saan pa kung sa'yo mahitabukan nila from Monday to Saturday, saan uban na nahulog sa kanan, maningkamot nila mo simba. Kaya nga naman, pagka Domingo, ay nasa ilang konsepto, it is a good work. Tapos nasa ilang panahuna, naluwas sila, pinahagi silang dinuhatan. Sa unang panahon, basta makasimba ka mo ng feeling di luwas ka. No? Parehas na akong nag-agi sa dakong simbahan. Nindot kayo feeling ni mo, basta maka-church ka. Kaya una-una, it is a good deed, it is a good work. Tapos, siyempre, maluwas ko kayong buhat sa una. No? Muna maning kamot yun, magsimba. Pero makiksunan mo, kinikisulti sa pulong sa Ginoo. Dili kita maluwas, pinaagi sa maayong buhat. Again, ang makaluwas ka nato si Kristo Jesus lang. Pinaagi sa ibang pagtuo ka niya, pagdawat ka niya, ingon nga imong Ginoo maniluwas. Pero, ang Kristiyano na nagabasa sa Biblia, nagatuon sa Biblia, isangkapan kita sa kagalakan. And again, doing service, especially for God, is a good deed. Maayong mabuhat nga na. Number 2, equips for battle. Ano na yung verse na makita natin sa Ephesians chapter 6? Diba? Doon na yung Ephesians chapter 6. Kaya nga passage, kung saan ko man dire. At saan ko man nga story dire. Ang whole armor of God. No? Ang pibuo na armadura sa Diyos. Okay? So, naay mga armor nato diya. Kanyang ablihan ang Ephesians chapter 6. Okay, ini lang tanawon sa kadyan. Ephesians chapter 6. Turn your Bible please. Ephesians chapter 6. Tanaw na ito ha. Okay, asa nagsugod? Ang naghisugod sa armor of God. Sa verse. Verse 11. Okay. Amen niya, put on the whole armor of God that you be able to stand against the wiles of the devil. So, atong isunog ang armor sa Ginoo, aron kayo niya makabarog kita sa mga lipat-lipat sa dautan. Diba? Kay ang dautan, naghan kaay siya og lipat-lipat, no? Or deceptions. Dahil niya, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, so wala kita nagapakig-dumog, or wala kita nagapakig-away sa flesh and blood, meaning, ang atong kontra, dili tao, nga naiunod, o nga ay dugo. Even for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang iyang ginasulti niya na say Satan o tanan ng mga demonyo, evil spirits. Okay? Si Satanas o katong tanan ng mga manulundag na niguyog sa iya. 1/3 of the total population sa angelic host ay kuban sa iya. Mauna itong kontra. Naba sila flesh, naba sila blood, they are spirit. Then ingon sa verse, wherefore, kung siya atong isulog,
We need to take the whole armor of God that may able to stand in the evil day and having done all to stand. Kung sa magkini sila, ang imong hawak, imong baksan sa 14, kamatuoran. Dahil ang imong dughan, atong breastplate, di ba, naitamin nila diha, ingon niya, breastplate of righteousness. Ang imong tiil, imong suluban sa ginatawag, gospel of peace. Dayon, ang imong kaming is the shield of faith. Now, aron maunsa man ang iyang ibanggaw sa imo, sa iyang itira kanimo, masagan nimo sa imong pagtuo. Importante ang imong faith. Diba? Kung duman ako katong na ay nadimunyuhan, pag-posting ito ang mga pastor kay nag-cast out, ingon sa demonyo sa sulod sa babae, ay nagtakot, ang manok. Yan giglan ng pastor. Ingon sa pastor, tinood na, pero sa una na to, nangayon ko pa sa iyo sa Ginoo. Okay? Okay, so importante ang atong faith. Then, verse 17. Doon sa imong helmet, salvation. Dayon, ingon sa verse 17, and take the sword of the Spirit. Diba, kumpleto na siya, gikan sa ulo na yun sa tiil, sa iyang dughan, sa iyang hawak, sa iyang kamay, nakumpleto. Sugod ka, ay sa una, inanaman ang armas, sugod ka, magkanto ka sa barol, pero wala ka espada. Kung saan mo pag-opensa kung wala ka espada? Okay? Kung sa ingon sa verse 17, take the sword of the Spirit. No? Ang sword, ang espada sa Espiritu. O sa mga sword of the Spirit? The Word of God, which is the Word of God. So, ang Word of God, mauni ang ka-equip ka na to sa ato spiritual battle. Now, listen to this. Tignan ng mga kabataan diri. Ang Kristuhan na kinabuhi, it's not bed of roses. Dili hayahay na imong Kristuhanon. Ganit siguro sa inyo, sa wala pa mo na Christian, base wala pa mo makatisting o problema na iyong natistingan karon. Imong mga amigo sa una, dili mo kagakantsawan, gabugal-bugalan. Yasukan na ka ng Kristiyano, gasimba na, kadala na sa Biblia, unang ka na sa kantsaw. Uy, papalali ba eh? Sino mo parang kasalakit ba eh? Lalaki kay pastor. Diba? And maybe, persecution sa inyong relatives. No? Sabi nang ikaw ay Kristiyano, lutuson ka nila. Ganun balin-balin ka. Dili na ta magpagkamatay sa itong namatyan, nanamakan. Kung siya itong namatyan, muna niya itong pagkamatyan. No ba? Tasaw na kayo may nani. Palong-palong rin masaw na pagkabuntay. Nabuos na kayong ilong. Naman karoon ka kuryente ka man, naman yung namatan. Pero mo kini mga kaigsunan, tinuod kini. Ang atong Kristuhan na pagkinamoy, dili kini hayahay. Anong dili man hayahay? Dahil kasi makatubak, anong dili man hayahay? Ha? Okay, lagi. Anong daghan ng pagsulay? Anong daghan ng pagsulay? Ha? Parang nagtubo? Actually, ang Bible, masing mga rason niya na, una sa tanan kay, ano to galing Ginoo? Niagi man gani, ana? Ang mga propeta sa Old Testament, niagi man galing niya, ana? Doon niya 1 Corinthians 10, so
13, there have no temptations or testing. So ganito sabihin na, taking you, but such is common. So kay si Kristo, niagi niya na, ang mga propeta niagi na, kita sa buagi sa niya na, kaya nga naman, same faith that we have. Sulayan. Kung saan na rason niya na is, kung magkidili ka tagadali. No? Kaya kung hayag-hay lang tagadali, nagkanag-yot, mahigugmad dali. Di na gusto sa langit. Ganit pa. Siguro, maghimutag-survey ka lang dali. Kung ang Diyos may ugma, mubalik na ko. Kinsay pabor. Sulayan na to. Ha? Di na namin paabot o Lunes, February 14, bumalik na ako. Di sa inyo rin sugot. Ako ba dili? Dili mo sugot. Taliwala ganin sa kahintang sa kalibutan nato karon, bisan pa nga virus, di ganin mo sugot. Samot naghayahay ang minaluhit dali. Okay? So sa hindi ka pagpahinundot na nato, ang atong Kristo ang pagkinabuhi, daghan ng pagsulaya, daghan ng mga tentasyon. Okay? It's not bed of roses. Dili kini hayahay. Di ba natugtungan nyo? Na ako may duha kadalan. Sa kung sa kadalan gani? Luag o daghan ang nagasubay. Eh siyempre, luag man. Tapos, maayo man ang dalan. Isang magbabag-babag ka o subay, makasubay ka man gihapon. Diba? Luag ko. Pero sa mga tumoy, kalaglagan, distraction. Pero naay dalan na ginatawag sigpit. Saan sa English? Narrow. No? Lisod kayo na dalan. O gamay lang makasubay kay lisod man. Diba taman yung wala, kaya kay ginapili. Kaya kamay diri kay libre. Aluag, yan gusto. Diba? Pero ang tumoy sa sigpit, no, kadaugan sa presensya sa Diyos. Okay? So, ang atong Kristo na pagkinabuhi, nakita sa battlefield. Pirmi nakadeklara si Satanas kung naka-aiming ang iyang mga carry darts kanato. Nakita sa spiritual battle. Busa, ikinahanglan nato ang tulong sa Diyos because God's Word will equip us for that battle. Now, nadumduman ninyo si Jesus sa netitintal siya, Matthew 4, Luke chapter 4. Okay, sa temptation. Di ba kung sa temptation, itintal siya ni Satan. At ang panahon, pilakad daw siya may kaon? 40 days and 40 nights, wala siya kaon. Gutom na kaya siya. So, itintal siya ni Satanas. Kung saan first temptation ni Satan? O, kung tinuod ka na Diyos, hindi mo daw rin pato. Kapag sa kikutom na. O, hindi mo daw rin. Mahimo ni Kristo ang bato mapan? Kung ako pa siya ba? Kung ako pa si Kristo? Ingro na ako siya. Di namin bato. Ako na yung pan. Apil ka. Di mo takagpan. Kaya lang problema. Tandog na ang dalgo. At saka, dili pa ang perfect time na siya nag-perform of miracles. Pero siya tubag niya. Oh, kaya na hisulag na. Huwag kasama, gigamit niya ang pulong sa Diyos. It is written nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kung dili sa mga pulong sa Diyos. So, nagtitasyon. Sa isunod. Ganyan story? Saan sunod? Huwag na nagsimbi sa pan. Ha? Ambak po na ba? Ambak. Idala nila ito sa taas sa building. Tapos, ambak. Kaya ambak.
Kay saluhon ka sa mga angels. Dinoon mo na. Nagsabi ng mga angels. Pero kung sino ba ni Kristo? Niyambag ba siya? Ay, pwede naman siya mo ambag. Hindi siya mo angsa. Pero sa inyo niya, as it is written, ayaw pagtintala ang iyong Diyos. Gamit niya ang pulong sa Ginoo. Unless ka temptation. Ha? Ano ba ilo? Kung mo may nagsulti. So, o sa temptation, iyang ipatanaw. Kung sila sa elevated area. Ingon niya, kita ka na. Siguro, gabi ito ba? Siga-siga, pero ato ang mobile sa taas ng elevation. Paggabi, makita niyo na siga-siga, no? Siguro, sa akas ng Estrano, kita. Ingon sa talas, kita mo na. Kanino, kanan. Kung musimba ka kanako, ihatag ko lang sa iyo. Kita niyo na, mga isuot. Ay importante, ang mga butang o ang pagsimba sa Diyos. Sa tanas, sa nagsulti. Ang importante, ang pagkatod sa mga butang o pagsimba. Kita mo na si Satanas, bisan ang pagsimba, nakita niya kung sa importante. Ihatag ko sa iyo. Basta simba ka lang. Kasi maulog ko ito lupig ko ito sa talas. Ang pagsimbahin mo hindi nato ginaprioridad. Ang pagpangita karon kay may ulan-ulan mo karon. No, sige ka unahon. Di na yung makasimba. No? Pero sa inyo ni Kristo, akal ng taning. Di man na imo, anong ihatag mo sa ako? Ako'y tagyana. Wala siya nagsabi niya na. Di ba? Kundi iyan isulti. As it is written, ang simbahan niya, ang Diyos lang. So, bakit sunan ba niya ang ginasulti din? Kung sa ka-importante ang pulong sa Ginoo. Okay, next. Okay, God's word cleanses you. Ang pulong sa Diyos nagahindog kanato. Yan ay mga passages sa atong tanawan. First is John 15 verse 3. Begin. All together. Begin. Now you are clean through the word which I have spoken to you. Okay? So kamo na hinduan pinaagi sa pulong. Okay? So ang pulong sa Diyos nagahindog. John 17:17, ingon siya, sanctify them, and in prayer ni Jesus, balaan sila Ginoo, pinaagi sa kamatuoran, thy word is truth. Okay? Psalms 119 verse 9 and 11, ingon niya, wherewithal shall a young man cleanse his way? Sa unsa nga paagi, nga ang pagtan-on, iyang mahinduan, ang iyang kalanon, o iyang pagkinabuhi. Ingon niya, by taking heed thereof according to thy word. Verse 11, thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Okay? So, klaro na ayo ang isulti sa pulong sa Ginoo. Therefore, if you as a Christian want to stay clean from sin, then you must read and obey the word of God. Inana ka-importante ang pulong sa Ginoo. Either the book will keep you from sin, or sin will keep you from the book or Bible. Okay? Ang Biblia will keep you from sin, o ang sala o yung magpupungan mo from the Bible. So, atong hinumduman that the word is water. Diba sa Ephesians chapter 5, iyak yulagway ka na to stay clean. Now, madumduman ako itong illustration na isukot bitaw na magsako ng tubig gamit ang basket.
Ikaw, subukan ka magsakop tapos basket yung paggamit sa iyo. Sa kayo mo. Naka kayo madala ng tubig sa inyong balay. Sulit mo siya. Basket man. Balik, sige balik. Posible, kung naman sila dala ng tubig, gamay lang. Pero sinahita mo sa basket. Sa minahita mo sa basket. Ang sabi ng gagot. Nahinluan, posible sad sa inyo dali, sige mo ani simbahan, sige mo ani simbahan. Pero hangtod karon di pagyapon nimo memorize ang book of the Bible. Ipapangita sa imo ang bersikulo di pagyapon nimo makita. Katugtuman ako sa una na leader niya, kung na lang isulti. Call to worship. Kasagaran na yun ang call to worship, book of Psalms, no? Pero dito sa New Testament siya abri. Hindi kinagit siya. Abri. Ako na lang giluulan o akong giabrihan ng Book of Psalms. Hindi ko bagay siya microphone. Sorry mga iso, hindi mo ko ni akong Biblia. Kihulunan ko raman. Ngano ni ay ang iyang Book of Psalms was not New Testament? Kasi itong Gideons na Catholic Bible, ito ang Psalms and Proverbs. Digid siya katoon. Posibleng sa inyo, sasigi mo anay simbahan, pero hangtod garon, John 11:35 gavin verse. Pero sige lang. Daw sama sa basket, sige lang o nahitlo. Para pala kita kayo memorize. Basta kinabuhay na ito, katarong. Gamaayo. Amen? Amen. Sama ka na ang pulong sa Ginoo. Daw sama sa tubig na nagahindot na natin. Next. The Word of God reproves you. Nagpasabot, nagabadlong ka na to. Kano saman ang pulong sa Diyos, nagabadlong ka na to. Okay, una, bisan sa walang pakitang maluwas before salvation. Okay? Una-una alam ninyo, before ka mo nakatuwa na kalawin kay Jesus Christ, may time ba sa una na naka-encounter ka mo, nakadumog ka mo sa pulong sa Diyos na nagabadlong na sa ino? Ano ba yung panahon sa una? Yun yung mga verses din eh. Example na lang din eh. Acts 2:37. Now when they heard this, they were pricked. They were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Wala pa sila naluwas. Pero nakadumog sila sa pulong sa Diyos. O sumala din eh. Daw kung ba ang ilang kasing-kasing na abrihan, na samaran, no? They were convicted. Pero yun sila, kay Pedro, sa uwan ng apostles, ingon niya, sa may akong buhaton. Sa unang panahon na mga bisis ko na hinalunan sa ato, before salvation. Ang pulong sa Diyos, gabagdong na sa ato. Next passage. Acts 5:33, and when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Now, so may mga cases ngayon na before salvation, ginamit na sa Diyos, ginagamit niya yung pulong para sa pagbadlong na ito. Acts 7:54, and when they heard these things, they were cut to the heart. Kapangagot ka, no? Sige. Sunod. After salvation, after salvation, human kita na luwas, mga kaigsunan. Sa gihapon ang pulong sa Diyos iyang ginagamit sa pagbadlong na ito. Hebrews chapter 4, verse 12 to 13. Ingon sa verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even the dividing
dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Grabe ang pulong sa Ginoo, di ba? Naay ginasulti sa ulan na mas maayo na daw pasakitan ng pisikal kaysa ka ng masakit ng kulong, no? Kaya masakit ng kulong nadulot dito sa kinailanman. Pisikal na, kaya nakapasa ka na ikot. Pero ang kulong sa Diyos, ang kulong grabe ka. Pero mas grabe ang kulong sa Diyos. Diba? Tanawin niyo, piercing even the dividing asunder of soul. Ano ka lang? Bisan na sa iyong spirito, bisan na sa iyong mga joints and marrows, iyong bone marrow. No? Abot dito ang pulong sa Ginoo. So, ginagamit sa pulong sa Diyos. Ang iya pulong para sa pagdadlo na nato after salvation. Now, the guilt you experience because of sin in your life, of course, when God shows you your wickedness. No? Kung makita nato, di man din maayo. Kung sa'yo ginagamit, ang pulong sa Ginoo. Di ba? Tingnan sa Bible, ang pulong sa Ginoo sama sa amin na makita nato ang atong pagkakitaw. No? So, manang usahay, there is atong corporate worship. Magkaduwa kitang pulong sa Ginoo. No, sa itok na sa ato ba? No? Kaya ba? Inong ko sa orang ako bigay ito na. Hindi, right? Pagliyog ni sa Diyos, pagliyog ni sa Espiritu Santo, ano makadunod pa? Kaya nga naman, gusto sa Diyos, tagloon ka, tagloon ako. Kaya pulong sa Diyos ang gamitin sa ato. Manong ka na namin, second to the last. The Word of God will judge you. Ay verse din na makita na ito. Sige na. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Kung atong tumaan pag-ayo kining John chapter 12 verse 48, do kining a verse nag-hisgo directly sa mga lost people, mga unbeliever. Pero ako katuusap, nga kini siya applicable sa mga Kristohanon, nga in the last days, ang Diyos maghukom ang kaniyang basihan mao ang pulong sa Ginoo. Ang iyang basihan is the Word of God. Giunsa nato, no? Ang pulong sa Ginoo. Giunsa nato pagtagad. Giunsa nato pag-aplika ang pulong sa Ginoo. So mao ni ang kamaturan. Wabot ang adlaw ang tagsa-tagsa kanato matubang sa Ginoo. O usa sa iyang i-judge ka nato is giunsa nato ang iyang pulong. Giunsa nato pagtagad, giunsa nato pagsunod ang iyang pulong. Kini ang mag-judge ka nato. Maraming tao nga, isang kami nga mga pastor, isang di namo ni ituto, isang di namo ni iwali, kay naman ni sa iyang pulong, ugma, ano ba mangyapong ka dito? Isang po, ng mission. Isang di naman ni iwali, ugma, ano ba mangyapong ka? Kaya nang ituto dire, go to the Word and preach the gospel. Yung sabi mo na. So, salamat na lang ka, kaya at least na-ibig ka may promote sa ato, para makikita. So, bakit sulat, usa ka maturan, and the Word of God will judge us. In the last days, matulak kita, nag-standard sa ibang passages, the last. Sige na lang. Okay, the Word of God upholds you. Siya ang nagatukoy. No? Siya ang nagpataas ka na to. Upholding all things by the word of His power. No? The same Word of God that creates the Word, created the Word, is the only power that can hold all things together. Di ba natutulungan yung pag-kibo niya sa creation? Kaya nga siyang pulong. Out from nothing.
Gihimo lang niya, ay sulti lang niya, gawas dayon. O pinaagirap po sa iyang tulong, nga iya kini na pungan. Okay? Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, were the heavens made and all the hosts of them by the breath of His mouth. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are said were not made of things which don't appear. Okay? Sige na. So, conclusion na ta. No? Ang conclusion na ito din the Word of God is supremely powerful and should take priority in the life of every Christian. Okay? So, tungod kay ang pulong sa Diyos, kamahanan kini kaayo. Nagkakaayo na iman nyo, siya nagluwas ka na ito, hangtod sa last, siya nag-approach ka na ito. Inana yun kagamanan ng pulong sa Diyos. Busa, hinaot na na siya top priorities ang kailangan. Amen? Ang uban, grabe gani, ginabakos gani nila. Dito, kita, sumunta, biyaan na gani natin tayo. Huwag gani kayo natin pinatagal. Pero nalimtan na ito kung sa kagamahanan ang pulong sa Ginoo. Okay? So kung naamoy Bible, igugmain yung Bible, pinahabas sa pagbasa o pagtuon, ayaw ipili-pili. Pag Domingo, ulikit na siya panita, Pastor, nabili na ang Bible din eh. Sa kasimana na day kayo may abre-abre, bilibin mo. Ayaw din niya ka panita pag Domingo. Sabi ko sa sobrang mga. The last, the Word of God is the supreme and final rule of faith and practice. Makaigsunan, ang Biblia, maurag yun, ang yun niya, supreme and final rule of faith and practice. Meaning, ang imong pagtuo, imurag yun ibase sa Biblia. Mga butang na wala sa Biblia, ayaw na nagtuloy. Bakat na siya. Ang imong na practices, ibase sa Biblia. Kung ang Biblia na imong ayaw na, ay sala na, nahutang na, ayaw ka na buhata. Amen? Karon ma-mention natin sa ka-example. Niya kita sa generation na ang tattoo is an art. Munang daghan kayong kapatato sa babae. Sa unang panahon, kinsa lang ay tattoo. Mananani, karaan ka naman. Kinsa naman ay tattoo sa una? Ang tuwag gikan sa prisuhan. So kung namin tattoo sa una, ang una-una sa tao, nag-priso din. Tapos ka na kung lahat tattoo po, istorya sa mga piliso, nakalawan mo na, ihimo mo ng papig ang ilang lawas. Kung ito mga iso, kay tattoo. No? So, ang dagkan tato, ang kakapriso lang yun. Pero karon sa itong panahon, daghan na kayo na ito, pero wala lang yun na priso. Priso hunong pa. Pero ang pangutana mo ni, kung suman ang isulti sa Biblia, yan ang tato. Maayo ba o dautan? Gitudlo ba sa Diyos na ngay natong buhaton o dili? Dito ngay na itatot niya. Ha? Ang baba natatuan sa di nagsulod siya sa iyang paternity. Walang. So example ka na siya, no? Nga angay nato nga tan-awon. Kung galing kana ba siya kabubuton sa Ginoo, no? Okay? Niyapot naman sa akong mahuna, no? Pero sa inyo, sa inyo hunahuna, sa may isultis Bible,
At sa isulti sa Biblia. Ha? Mayo? Sige, mayo mo lang. Gusto. Dili maayo. Okay? Ay versikulo akong basahon diri sa inyo ha. Dili ka mo mohimo o bisan unsa nga mga pagsamad diha sa inyong unod. Ni mo patik o bisan unsang marka nganha kaninyo. Mao kini ang giingon sa Ginoo. So, mo na ang atong masihan sa atong faith and practices. Ang Bible, pag klaro gani, gisulti nga dili, kayo, hata, kay mo man atong masihan. Okay? Pero kung wala na gisulti, sige, buhat. No? Kaya ang Bible mo ang atong masihan. Okay? Salamat kayo. Na may question? Human nato may doctrine over your God. So next Sunday is about prayer. Ano pa mga kana? Ito siguro isa na question. Dahil pa mga kana? Related to the Word of God? Yes? Sapon, Pastor, ka na nowadays, hindi lang ba yung people of yung mga adults. Kanang gaming dito, Pastor, nga addict na sa gaming. Then, ang kuwan na ko na mga istorya may sa ako friend. Kanang ilang kadulaw, hindi ko sila okay lang. Pero, na may mga, mga sungay nga wala sila, kung saan na? Ako di kayo kong kabalo na kayo kung kita siya nagsunod. Pastor Ronald, may patulangan na. Kaya guma na lang, hindi sa'yo po ni Pastor Ronald. Si Pastor Ronald, may patulangan na. Pero amin niya sa tinood lang, dili mo ang kamadilan sa pagdula. Pero dili o nasa ninyo. Kaya mga kadulaon ng mga dagway, kung sungayan, ayaw na nagpatawa. Naglaro na kaya. Kaya kailan, bisag magpiyo ka, kaya kadunduhan niyo yung sungayan, yung sa wala. No? Kami nagpil, may kapildi, sa sungayan, okay. No? Pero number one kaya na atong kontrana is, dako kaayo ang oras ng iyong panahon na iyang ginagawa. Nadili ka na profitable. Una sa tanan sa spiritual na kinabuhi. Even sa imong di ka na masuko. Suko mo gani, masuko pa. Kaya naman, ayaw pa nagsuko. Tapos ang grupo sa sila, kasama mo siya ba siya? Pilar po to. Oo. Di ka masuko. Wala nga ako, ano lang din ko nagsuko doon. Kay grabe. So mga kaigsunan, anak ang isi siguro. Panahon sa first Sunday, si Pastor Ronald sa School Dili, ipakutahan na lang ako. Ang saya ito ba? Okay, mag-pray na ta. Salamat sa pagtutunan. Talagang ka, O Diyos. Ano lang tayo kabagluhan, kausaban, ang pagtratar, pagtagal sa iyong pulo. Hindi nakita namo sa kinikagamanan, hindi lamang sa doon ay kagahon sa pagluwas ka na mo. Kundi sa tanan na aspeto sa mong kinabuhi. Nabagisag kami, O Diyos, na ang among faith and practices, among ibasi supremely diha sa pagdumala sa pulong sa Diyos. Nabangin mo tayo sa kanamo, ang mga kalibay, na magasunod, kung saan ba nag-isulti sa pulong. Ubani kami Ginoo, palay ka magpanalangin sa mga tagusan. Sa next Sunday, again, may-school na sa kami about the doctrine of prayer, doing specific, pagkikilhanlan sa maribahin kami, mas kantan kami. Nalay ko lang yung kalan sa ngalan ni Jesus. Amen.